Magandang araw mga kapatid, mga kabayan. Nang dako kayo ng mundo naroroon. Nandito na naman po ako nagbabalik para gumawa ng komentaryo. But first of all, kindly press the subscribe button and notification bell para notified kayo pag meron tayong bagong video. Later on, paki-like na rin or pwede rin paki-share ang aking komentaryo. Ang una nating ipupunto ngayon ay yung mga pag-iingay ni Harry Roque about doon sa dalawang nahuling Chinese nationals na lumalabas. Ayon sa balita, bahay niya pala talaga yun. At doon nga sa unang mga pananalita niya, talagang inamin niya pa. Pero later on, parang lumalabas, ginagawa niya ng mga iba-ibang layering para lang indirectly hindi niya maamin na kanya talaga yung bahay. Indirect yung kanyang mga banat para masabing hindi kanya talaga yung bahay na yun. Marami na tayong naririnig about Harry Roque. Of course, bago nangyari pa yung raid na yan, yung isang raid din sa Pampanga, sa Porac, lumalabas din yung pagkakakonect ni Harry Roque somehow doon sa pangyayari doon, no? Dahil nandoon yung kanyang sinasabing EA doon umuwi at may mga dokumentong nakita na kay Harry Roque. So hindi natin maintindihan paano nagko-connect lahat at tinuturo bandang huli si Roque. Although siyempre deny to death yung mama, no? Magaling na lawyer yan si Harry Roque. Pero pagdating dito sa pagdi-defend sa kanyang sarili, medyo nawawala sa hulog yung mama o mga tuwiran. Yun nga lang layering na ginagawa niya para lang maitanggi yung bahay. Pagka in-analyze mo, kahit mababaw na analysis lang, lumalabas talagang kanya yung bahay. Isipin mo naman, pati yung mga in-invite niya doon sa bahay niya, may mga posting sa Facebook. Paano na itatanggi na siya, hindi sa iyo bahay? Maraming lumalabas na posting, pati siya, maraming siyang ipinost sa FB, doon siya nakatira. Pero balikan na lang natin yung later on. Unahin natin muna yung ginawa niyang pag-expose about yung sinasabi niyang polvoron video. Ginawa niya pa talaga ng drama doon sa US, no? Yung kanyang pag-expose nung sinasabi niyang polvoron video. Sinabi niya na ito ay lumalabas na kanyang world premiere ng polvoron video. Pero ano ba talaga nakita niyo doon sa polvoron video? Ang layo di ba? Hindi naman talaga kamukha. May hawig, no? Pero never yata naging mukhang may manas si Bongbong Marcos. Never yatang tumaba ang mukha niya ng ganun. Pero sa totoo lang, seriously speaking, yung polvoron video, meron talaga yan. What? At kung talaga interesado kayo, mapapakita ko sa inyo ngayon. Huwag na kayo masyado maingay. Pero yung kay Harry Roque, peke. Kung talagang gusto niyo makita yung totoong polvoron video, may ipapakita ako sa inyo ngayon. Pero atin-atin na lang. Total ko kaunti lang naman tayo rito. Pero gusto ko i-share sa inyo today para matigil na yung pag-claim ni Harry Roque na meron siyang talagang original polvoron video. Hindi po totoo yan. So ready na kayo? Yung totoong polvoron video nandito.
Pakita ko sa inyo. Ayan po ang pulburon. Yan ang original pulburon beach. Masarap yan. Paborito ko pulburon. Kidding aside. Nagiging katawa-tawa na yung ating napakagaling na abogado dahil sa mga pinagagawa niya. Human rights lawyer, ayan, international law ang kanyang pagpapractice sa kanyang lawyering. Naging ano pa yan, human rights lawyer. Pero lumalabas na ngayon, wala na siyang ginawa kundi i-defend ang kanyang dating amo na si President Duterte. Okay lang naman yun kung talagang nandun yung loyalty mo. Pero nagiging hindi na makatuwiran lahat ng mga pinagagawa mo dahil sa nagiging ang reasoning mo parang grade 1 na. Nagiging katawa-tawa na yung mga ebidensyang nilalabas mo. Yung pulburon video, i-question ninyo pa yung pagkukumpara. Kung si Maharlika, ine-question pa yung pagkumpara ng tenga. Saan mo ikukumpara? Ang tenga talaga, pagka ibang tao, iba talaga itsura niyan. Wala tayong magagawa dyan. Ngayon, itong si Maharlika, isa pa to na hindi ko maintindihan bakit walang katigil-tigil na pag-atake sa gobyerno. Hindi ko alam, wala naman siyang sigurong personal na dahilan para gawin ito, kundi para sa subscriber mo. Padami ng subscriber. Ang nakakalungkot, mga kababayan, marami tayong mga vlogger na hindi makatotohanan ng mga pinagsasabi basta makakuha lang ng maraming subscribers. Sana naman wag ganon kasi itong privilege natin sa paggagamit ng internet, ng net para gumawa ng vlog, para makapagsalita tayo freely, na-abuse naman. Wag naman sanang ganon. Baka later on magkaroon ito ng mga restrictions dahil na rin sa madami ng umakalat at sinasamantala ang privileges na ito at gumagawa ng mga fake news. Sayang naman ang pagkakataon na to, nakakapag-podcast tayo, nakakapagsalita tayo, nakakapag-broadcast tayo freely dito sa net ng walang restrictions. Pero wag nating abusuhin at lahat na lang ng pwede nating sabihin kahit hindi totoo na sabihin natin. Ina-abuse na natin. Dapat maging makatotohanan tayo. Yun nga, si Harry Roque, nangihinayang ako rito dahil napakagaling na lawyer nito. Pero later on, nawala na sa tamang reasoning. Sirang-sira siya rito doon sa ginawa niyang pag-expose ng pulburon video niya. Na ang dahilan lang naman talaga galitin ng taong bayan. Hoping sila na magkaroon ng backlash, magkaroon ng withdrawal of support sa ating nakaupong presidente, nang sa gayon, maiupo nila yung gusto lang iupo. Ako naman po ay hindi naman ako talaga maka-BBM. Hindi po tayo diehard sa mga politicians. Pero, pag meron ng nakaupo at wala naman talaga tayong nakikitang masamang ginagawa, dapat naman suportahan natin bilang Pilipino. Hindi na lang yung pati mabababaw na mga napakababaw na dahilan, gagawa tayo ng malaking istorya para galitin ng tao. Huwag naman sanang ganon dahil
Wala nang katapusan yan na nagsasuffer dyan. Tayong mga mamamayan pa rin. Actually, nung time ni Duterte, hindi ko rin naman talaga siya ibinoto. Pero, in my mind, bigyan ko siya ng pagkakataon, patunayan yung sarili niya. Nagkaroon na maraming usapin during his term na tungkol sa mga EJK nga. Pero since wala naman tayong personal knowledge, so hindi natin talaga alam wala tayong personal na information about the veracity or dun sa katotohanan ng mga EJK na yan, I gave him the benefit of the doubt. Pero ngayong lumalabas, yung pagkatapos ng term niya, mga naglalabasan na yung mga talagang nag-a-accuse sa kanya, probably may mga hawak na ebidensya, siyempre, bibigyan din natin ng tsansa, patunayan ng mga taong ito ang kanilang accusations. Lalong-lalo na si former Senator Sonny Trillanes. Matagal din siyang nanahimik sa issue na to, dahil sabi niya nga, baka wala din mangyari doon sa kung magpa-file siya ng kaso ng maaga pa, especially nung nakaupo pa si Duterte. Ngayon, na iba na ang nakapwesto, ngayon niya unti-unting nilalabas yung mga dapat niyang i-file na kaso at probably yung mga kanyang hawak na ebidensya. So, saludo tayo kay Trillanes sa kanyang pagtitimpi at sa kanyang mga ikinikilos ngayon na paghahanap ng hustisya doon sa mga naging biktima nung panahon na nakaupo si Presidente Rodrigo Duterte. At mabalik nga tayo kay Roque, itong si Roque, hindi ko rin maintindihan na hindi niya siya naging makatotohanan sa kanyang mga pananalita. Parang na siyang naging isang blind follower ni Duterte at lahat na lang ng kilo sinuportahan niya, mali o tama, kadalasan mali, lumalabas pala na meron din siyang personal interest, kaya gusto niya matanggal sa posisyon si PBBM. Kasi itong mga lumalabas na balita ngayon, meron talagang mga lumalabas na dokumento na may koneksyon siya sa Pogo. Siguro yun ang dahilan, maaring yun ang dahilan, kaya gano'n na lang ang pagsuporta niya sa mga effort na pahinain ng gobyerno ni PBBM. Marami nang nagko-connect na mga pangyayari na lumalabas, marami talaga siyang naging pakinabang, privileges niya nung time ni Duterte na ayaw niya talagang isuko sa ngayon. Lumalabas yung bahay doon sa Baguio, sa kanya raw yun. Sino ba yung mga nahuli doon? Mga Chinese na ugante na may koneksyon sa Pogo. Tapos yung sa Pampanga, yung raid doon sa Pogo, David din ang pangalan niya. Nandoon ang mga dokumento, pati yung kanyang bank account, copy ng bank account, nakita doon. At lumalabas na isa siya sa mga nag-facilitate, tumulong para doon sa licensing ng Pogo na ito. So yun pala ang dahilan, kaya gano'n na lang ang kanyang pag-suporta sa mga hindi magandang pagkilos ng Duterte camp. Marami pala siyang personal interest na tatamaan. So, ngayon, naintindihan na natin. Marami pang lalabas sa tingin ko dahil na naging ano na siya, person of interest na siya, ng PAOK, at tingin ko halongkatin na rin talaga lahat ng mga dapat mahalongkat sa kanyang koneksyon sa Pogo. At sana, kung hindi man siya guilty, maglabas din siya ng mga ebidensya na talagang magpapatunay na wala siyang kinalaman dito. Yung ang hearing sa Senado, astig na astig pa ang dating niya nung una. Mabuti na lang, nasuppress siya ni Senator Sherwin Gatchalian. At pinagbantaan siyang i-contempt.
dahil sa kanyang hindi pagrespeto kay chairwoman ng hearing na yon na si Senator Ontiveros. Akala niya yata pababayaan lang siya na katulad ng ginawang pagpapabaya ni Senator Bato kay Morales nung nag-testify siya doon, nung naging resource person doon sa hearing na ginawa ni Bato. Free for all yun. Talagang kunwari pipigilan siya, pero nakakapagsalita na muna si Morales bago na pipigilan, nakakapagsabi na siya kung anong gusto niya sabihin. Halatang halata na ang intensyon talaga ng hearing na yon ay ilagay sa alanganin ang ating nakaupong presidente. Gawing kahiyahiya at palabasin na meron talaga itinatago about yung paggamit ng cocaine. So sana naman matapos na yan at yung pag-aakusa na yan about cocaine, kasi mukhang wala na silang ilalabas, mukhang hanggang doon na lang talaga. Ang kanilang pinakatatago na ebidensya na video daw ng pulburon, talaga namang walang laman. Mas maganda pa yung pulburon na pinakita ko sa inyo. Huwag lang masyadong abusuhin pag may diabetes ka. At yung sinasabi ko na mga vlogger na sinasamantala na nabibigyan ng pagkakataon magsalita dito sa net, sa internet, nagiging mga vlogger sila, sana wag nyo ring abusuhin yan dahil darating ang oras na mariregulate yan at una kayong tatamaan dyan. Wag nating abusuhin at wag nating gawing ugali na kung ano man magustuhan ninyong ibalita kahit na hindi totoo, ibabalita nyo. Kayo ang nagdadala ng mga fake news. Tigilan na natin yan. Kasi naghihinala lang ang tao na talagang ang intensyon nyo lang pagkakitaan ng pagiging vlogger nyo. Walang masama sa kumita pero nasa tamang pamamaraan. Huwag naman yung dahil napapakinabangan kayo ng ibang grupo, kaya nagbabalita kayo kahit mali. Kahit hindi totoo. Ayusin natin para hindi naman mababoy itong pag-vlog na profession. Maging makatotohanan tayo. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na to na bibigyan tayo ng tsansa na marinig ng maraming tao sa buong mundo. Dapat nandoon lang lagi tayo sa katotohanan. Yung mga politicians naman, especially yung nakaupong presidente, kung meron mang pagkakamali, wala namang masama, sitahin natin ang pagkakamali. Pero wag naman mag-iimbento kayo ng mga ebidensya para lang ibagsak yung presidente. Kasi darating ang panahon, iba na naman ang uupo. Pag hindi nyo magustuhan na naman, hindi nyo na naman titigilan, hindi nyo tatantanan, magbabalita na naman kayo ng hindi makatotohanan para lang pakinabangan ka ng ibang grupo. So, ang sinasabi ko, maging makatotohanan tayo para hindi nabababoy ang pagbablog at hindi nagagamit ng mga politician sa maling pamamaraan. So hanggang dito na muna at meron pa tayong ibang pag-uusapan sa mga darating na araw. Please subscribe and hit the bell button at paki-share na rin at paki-press na rin yung like button. Thank you so much at magkita-kita tayong muli. This is EJ Morse once again. Thank you.